ang oil spill mula naman sa sumadsad na barko sa bahagi ng Naga, Cebu. Walang idudulot na matinding pinsala ayon yan sa Philippine Coast Guard. May nagkalapang report si Bombo Marlene Padiernos. Pinawi ng Philippine Coast Guard ang pangamba ng publiko pahinggil sa posibleng maging epekto ng naganap na oil spill sa bahagi ng Naga, Cebu. Ito ay may kaugnayan pa rin sa insidente ng pagsadsad o pagtaob ng isang vessel na may kargang petrolyo sa bahagi ng katubigang sakop ng Naga Anchorage sa Naga City, Cebu. Nangyari noong Setyembre 3 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagsusumikap upang tugunan ang pagtagas ng langis sa nasabing lugar. Aniya, walang dapat na ikapag-alala ang mga residente sa lugar sa kadahilanang agad nila itong naagapan sa pamamagitan ng pag-alagay ng mga oil spill boom, absorbent pads at gayon din ang absorbent boom. Bukod dito ay sinabi rin ng opisyal na kakaunti lamang aniya ang langis sa tumagas sa tumaob na tugboat sa nasabing lugar. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Arman Balilo. Wala pong dapat ipag-alala sapagkat hindi naman masyadong marami yung oil na laman ng nasabing barko. Meron siyang 8,600 diesel oil at around 1,200 lube oil. Pero base ho dun sa nakita natin mga footages, yung lube oil ay talagang very kitang-kita, no? Dun sa gilid ng barko, meron mga itim na itim at yun na nga yung 1,200 na lube oil. So ang ginawa po natin ay nag-deploy tayo ng tao kasama ng crew at naglagay tayo ng mga absorbent pads. Naglagay tayo ng boom of course and then absorbent pads at kinukolekta natin. Sa ngayon, kukonti na lang po yung nakikita nating oil dun sa area at wala na pong dapat ipangamba. Kung maalala, batay sa inisyal na ulat na inilabas ng Philippine Coast Guard, sinabi nitong naganap ang naturang insidente nang tumaob nga ang nasabing barko nang magtamo ng pinsala sa steering portion sa loob ng engine room nito nang dahil sa butas na aabot sa 4 inches ang laki na nakita sa starboard quarter nito na sanhi naman ang pagpasok ng tubig sa loob ng naturang sasakyang pangdagat. Samantala, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang pag-isiyasat ng mga otoridad ukol dito upang alamin kung may pananugutan ba ang may-ari ng nasabing tugboat hinggil sa naturang pangyayari. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!